Alam po ninyo, while growing, kapag ganitong malapit na po yung Halloween, no? Kasi excited po talaga ako while growing. At minsan, ipinagsha-shopping na kami ng daddy namin ng mga maskara dyan sa Avenida, marami. Nakakabili siya dyan sa Uniwide, gano'n, yung mga maskara pang Halloween, mga bata pa kami noon. Tapos, meron akong costume dati, I believe, parang zombie ang dating. And then, parang ang pinoportray, takas sa hukay. Alam niyo ba yon? Takas daw ako sa hukay. Oh, remembering those, ayaw ko sabihing nonsense years. Nag-enjoy naman ako sa kid. Kami, mga pinsan ko, kanya-kanya. Tapos yung isang cousin ko naman, ginulugulo yung buhok niya. Tapos inikot-ikot niya. Yung parang Linda Blair, iniikot-ikot niya yung ulo niya. Di ba? May pelikula rin si Julie Vega nun, yung parang, anong tawag dito? Yung Loving Lear's Helen niya, di ba? Yung parang inikot-ikot din yata yung ulo niya, gumagawa ng gano'n. Pero yung sa pinsan ko iba, parang may dialogue siya eh. Nakalimutan ko yung dalang niya, pero ang pangalan niya Baeg. Ako si Baeg. Kanya, kasi nakapanood daw siya ng gano'n. Ako naman takas sa hukay. Tapos yung isang cousin ko, Dracula naman siya. Okay naman po, masaya naman po. Baling family gathering din tuwing dumarating ang hindi pa kami ganun kalalim sa Bible that time because kami mga elementary days pa lang namin siya. So, hindi pa kami naiimbitahan sa mga Bible study. So, sumasama kami sa mga Baptist. May mga nag-i-invite sa amin kasi may malapit na Baptist church sa amin. So, I think ito talaga yung masasabi ko na sa buhay ko sa amin, yung pagbibigay nila ng tracts, no? Especially Pistang Patay. Yun ang nakamulat sa amin na hindi si Jesus lang talaga yung ano natin. Ngayon, ang tanong naman kasi, masama raw ba magdiwang ng Halloween? Bilang Kristiyano, nasa Panginoon, sa akin ang sagot ko, bahala po kayo kung anong conviction po ninyo. Kasi para sa akin, na pag naaalala ko yun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung mga times na yun, masaya kami. Diba? Buhay pa yung parents namin, buhay pa yung mga ibang uncles and aunties namin. We were together, we were very happy. Then pa nag-Christmas party, may maraming pinamimigay na gifts. Nakakapagpasalamat ako. Since yesterday, I remember those people na wala na rin po dito. Iba nasa Amerika na. Nakakapagpasalamat ako. Hindi ko po tinitignan ng pangit ang mga bagay ngayon. Lalo na po nung mga kabataan namin. Pero syempre, may mga ultimate truths ito na talagang tinitignan natin na syempre, lumalaki po tayo, nagkakaisip tayo, especially naging mananampalataya tayo. So, malaki pong nabago nung hindi pa tayo mananampalataya. Pero alam ninyo, hindi naman po masamang ipagpasalamat yung mga naranasan mong magaganda maski nung hindi ka pa mananampalataya. Tingnan mo, nandiyan pa mga magulang mo. Diba? Yung mga wala nang magulang ngayon, nandiyan pa mga magulang natin noon. Nandiyan din yung mga taong mababait na along the way nakilala natin na ngayon wala na rin sila. Diba? So it's something like you really need to thank the Lord from, diba? Yun pong gusto kong sabihin. So ang buhay talagang hawak ng Panginoon from start to finish. The Lord Jesus is the center of life. Kaya kilalanin mo siya kaya hindi. Okay? So pag hindi mo siya kinilala, the only thing na mangyayari sa iyo, talagang mapapahamak ang iyong kaluluwa. Mapapasaapoy ka na walang hanggan, impyerno forever. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoong Kristo sa buhay mo, mababago yan. Dahil ang destination mo from hell, papunta ka na ng langit. Nakatala na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So ngayon, malapit na naman ang Pistang Patay. Okay, pumasok lang po sa isip ko yung takas sa hukay costume na yan. Maganda, parang zombie. Parang zombie na okay siya. Parang mukha ni Frankenstein yun eh. Ganun. Inayos ako na parang bangkay na nakatakas sa hukay. Parang ganun. So, we were kids. Masaya kami. Tapos, nagkaroon kami ng laro nung parang tagu-taguan, ganun, ketchingan, parang ganyan. Mapagpapasalamat mo talaga sa Lord. Lalo na nagbabago ang panahon. For me, pag mga ganyan na mga bagay, naalala mo, thank the Lord. Thank the Lord. At hindi pa siya tapos sa'yo, marami pa siyang gagawin sa buhay mo because Jesus is so good. Okay? So, masama ba magtiwan ng Halloween? I don't think so. Pero, conviction mo na yon. Nasa sa'yo na yon.
Bye-bye.